Welcome pong muli sa ating channel. Sinasabi nila na ang pinakamabilis na daan patungo sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Pero paano kung ang pagkain inihahanda mo ay hindi lang pala nagpapakabusog sa kanyang gutom, kundi nagbubukas din ng isang pagnanasa na hindi dapat maramdaman? Ako nga po pala si Ashley, 22 taong gulang. At ito ang simula ng kwento kung paano ang init ng kusina ay naging mitsa ng isang bawal na ugnayan sa pagitan ko at ng aking bayaw. Simple lang ang buhay ko. Kakagraduate ko lang ng kursong may kinalaman sa culinary na simula bata pa lang ang kusina na ang naging mundo ko. Sinasabi ng mga kamag-anak namin na may magic daw ang mga kamay ko, na kahit simpleng itlog o gulay lang ang iluto ko, nagagawa kong espesyal. Dahil dito, hindi na ako nahirapang maghanap ng direksyon pagkatapos ng kolehiyo. Ang ate ko, si Ate Carla, ay isang career woman. Manager siya sa isang malaking kumpanya at halos wala na siyang oras para sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Ang asawa naman niyang si Kuya Marcos ay isang engineer na madalas ding pagod galing sa site. Isang araw, kinausap ako ni Ate Carla. Gusto niya raw akong maging stay-in cook sa bahay nila. Ashley, kaysa maghanap ka pa ng trabaho sa malalayong restaurant, dito ka na lang muna sa amin. Sayang naman ang galing mo kung puro instant noodles ang kinakain naming dalawa ni Marcos gabi-gabi. Babayaran kita ng maayos at libre ng tirahan mo. Sabi ni Ate Carla. Hindi naman ako tumanggi. Mahal ko ang ate ko at komportable rin naman ako sa kanila. Kaya dalang magamit ko, lumipat ako sa bahay nila. Noong unang gabi ko roon, naisipan kong magluto ng seryosong hapunan. Naghanda ako ng kare-kare na bagoong pa lang ay talaga namang mapapa-extra rice ka na. Habang nagluluto ko sa kusina, narinig ko ang pagdating ni Kuya Marcos. Matikas siya, matangkad at may boses na talaga namang mapapalingon ka kapag nagsalita na. Ang bango naman yata ng bahay natin ngayon, Carla. Narinig kong sabi ni Kuya Marcos mula sa sala. Nang maupo na kami sa pagkainan, nakita kong excitement sa mukha ni Kuya Marcos habang tinitingnan ng mga luto ko. Paggagat niya palang sa karne, napatigil siya. Wow! Iba to ah! Carla, bakit ngayon mo lamang dinala rito ang kapatid mo? Ang sarap nitong luto ni Ashley ah! Puri niya habang diretsyong nakatingin sa akin. Doon nagsimula ang jamming o ang pang-asar niya sa akin. At habang kumakain kami, hindi niya ako tinatantanan ng mga tanong. Ashley, sa ganda mong yan at sa galing mong magluto, imposibleng wala kang boyfriend. Baka naman masyadong mataas ang standards mo, kaya walang makapasa sa'yo. Uminom ako ng tubig para itagong pagkailang ko. Wala po, Kuya Marcos. Never pa po ako nagka-boyfriend. NBSB po ako. Direkta kong sagot. Natawa si Kuya Marcos, pero yung tawang tila hindi makapaniwala. NBSB? Sa panahon ngayon? Imposible yan. O baka naman pihikan ka lang talaga. Dito na sumingit si Ate Carla habang nagliligpit ng plato. Totoo yan, Marcos. Nung college lang si Ashley, ang daming naniligaw dyan. May mga anak ng business partner si Papa. May mga varsity players pa. Pero alam mo ba, wala ni isang sinagot yan. Ewan ko ba rito sa kapatid ko? Parang mas mahal pa ang sandok kesa sa lalaki. Nang sandaling yun, nagkatingin kami ni Kuya Marcos. Ewan ko ba, Miss Kai? Pero noong mga sandaling yun, parang naging kakaibang titig niya sa akin. Hindi na lang ito titig ng isang bayaw. May kung anong paitaas pa bang pagsusuri sa kanyang mga mata na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sayang naman. Maraming lalaki naghahanap ng babaeng katulad ni Ashley. Maganda na, maalaga pa sa tiyan. Ay, kung hindi lang ako naunahan ng ate mo, baka isa na rin ako sa mga pumila dyan. Biro ni Kuya Marcos na agad namang sinundan ng tawa. Tumawa rin si Ate Carla, iniisip na biruan lamang ang lahat. Pero ako, hindi ako nakatawa ng maayos. Ang bawat abot ko ng plato kay Kuya Marcos
At ang bawat pagdampi ng daliri namin kapag kinukuha niyang baso ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Isang kuryenteng hindi ko naramdaman sa kahit sinong lalaking nanligaw sa akin noon. Nang matapos ang hapunan, nagpresenta si Kuya Marcos sa tulungan ako sa kusina habang si Ate Carla naman ay umakyat na para sagutin ng isang tawag sa trabaho. "Huwag na po, Kuya Marcos. Kaya ko na po to. Trabaho ko po to rito." Sabi ko habang nagsisimulang maghugas ng mga pinggan. "Ayos lang, Ashley. Gusto ko lang makita kung paano mo ginagawa ang magic mo sa kusina. Baka kasi may matutunan ako eh." Sabi niya habang nakasandal sa lababo, pinapanood ang bawat galaw ko. Ramdam kong init ang presensya niya sa aking likuran. Ang kusina na dati malawak para sa akin ay tila ba biglang naging maliit at masakip. Ang bawat sulyap niya habang nagpupunas ako ng counter ay nagpapadama sa akin ng isang kuryosidad na matagal ko nang ibinaon. Naisip ko, bakit ganun siya tumingin? Bakit parang may ibang kahulugan ng bawat tanong niya tungkol sa personal na buhay ko? Sinasabi ko sa sarili kong bayaw ko siya. Asawa siya ng ate ko at wala dapat akong maramdamang kakaiba. Pero habang tumatagal na kaming dalawa sa kusina, mas lalong naging malinaw sa akin na ang magic na sinasabi nila ay hindi lang pala sa pagkain matatagpuan kundi sa isang bawal na atraksyon na nagsisimulang mabuo sa ilalim ng ilaw ng aming kusina. Halos mag-isang buwan na ako sa bahay ni na Ate Carla at Kuya Marcos. Naging routine ko na ang gumising ng maaga, mamalengke, at ihanda ang lahat ng kakailanganin para sa hapunan. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong tila mas naging excited si Kuya Marcos na umuwi ng maaga kaysa kay Ate Carla. Si ate kasi, dahil sa bagong promotion bilang manager, madalas ay inaabot ng alas 11 o alas 12 ng gabi sa opisina. Kaya sa madaling salita, kaming dalawa lamang ni Kuya Marcos ang madalas magkasama sa loob ng bahay mula alas 6 ng gabi. Isang hapon, habang naghihiwa ko ng mga sangkap para sa lulutuin kong beef caldereta, pumasok si Kuya Marcos sa kusina. Hindi pa siya nagbibihis ng pambahay. Suot pa rin niya ang kanyang white polo na nakatupi ang sleeves hanggang siko at maluwag na ang kurbata niya. Kumuha siya ng malamig na tubig sa ref at uminom habang nakasandal sa counter. Diretso ang tingin sa akin. "Ashley, turuan mo naman ako maghiwa ng mabilis oh. Yung parang ginagawa mo na hindi tumitingin sa kutsilyo." Sabi niya habang lumalapit sa pwesto ko. "Nako, Kuya Marcos. Sa tagal ko lang po itong ginagawa kaya sanay na po ako. Baka mahiwa lang po kayo. Delikado pa naman tong kutsilyo ko. Bagong hasa." Pero hindi siya nakinig. Lumapit siya sa likuran ko at ramdam ko ang init ng katawan niya na halos dumidikit sa likod ko. Dahil sa lapit niya, naaamoy kong hinalong amoy ng mamahaling pabango at amoy ng lalaking nagtatrabaho sa labas buong araw. Isang amoy na, ewan ko ba, pero tila nagpapahina sa mga tuhod ko. "Ganito ba?" Bulong niya. Bago pa ako makakilos, naramdaman ko ang malalaki at magagaspang niyang palad na pumatong sa ibabaw ng kamay ko na humahawak sa kutsilyo. Sa sobrang gulat ko at sa kuryenteng naramdaman ko mula sa hawak niya, nawala ako sa focus. Imbis na sa sibuyas tumama ang talim, naramdaman ko ang isang matalas na hapdi sa dulo ng aking hintuturo. "Aray!" Napasigaw ako at binitawan ng kutsilyo. Agad na bumulwak ang dugo mula sa dulo ng aking daliri. "Oh shoot, Ashley! Sorry ah!" Sabi ni Kuya Marcos. Akala ko'y dadalhin niya ako sa lababo o kukuha ng first aid kit. Pero laking gulat ko nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Hinila ito palapit sa kanyang muka at walang pag-aanin lang isinubo ang daliri kong dumurugo. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang init ng loob ng kanyang bibig at ang banayad na sipsip niya sa daliri ko para pigilan ang pag-agos ng dugo. Nakatingin siya diretso sa mga mata ko habang ginagawa yon. Isang titig na hindi ko maipaliwanag. Puno ng mali siya, pagnanasa at isang uri ng pag-angkin na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko bilang isang NBSB. Para kaming estatwa sa gitna ng kusina.
Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko na parang gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Nang ilabas niyang daliri ko mula sa kanyang bibig, hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Hindi na po masakit, kuya. Salamat po. Nauutal kong sabi habang pilit na binabawi ang aking kamay. Pero bahagya niyang hinigpitan ng hawak. Hindi na dudugo yan. Pero kailangan nating lagyan ng bandage. Nung gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang ginawa niya. Bakit niya isinubo ang daliri ko? Hindi ba pwedeng tissue na lang? At bakit ganoon siya tumingin? Bilang babaeng walang karanasan sa lalaki, nagising ang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko alam na nag-e-exist. Ang pagnanasa na hindi ko dapat maramdaman para sa asawa ng kapatid ko ay nagsimulang tumubo na parang lason sa aking isipan. Lumipas ang ilang araw na naging mas mapangahas si Kuya Marcos. Tuwing magluluto kami, laging may aksidenteng pagdidikit ng balat. Kapag inaabutan ko siya ng baso, tinitiyak niyang madidikit ang mga daliri niya sa palad ko. At ang mga biruan niya ay nagkakaroon ng double meaning na kaming dalawa lamang nakakaalam. Ashley, masarap ba? Tanong niya isang gabi habang pinapatayin ko sa kanya ang niluto kong sarsa gamit ang kutsara. Opo kuya, tama na po yung asim at alat. Hindi lang yung sarsang tinatanong ko kung masarap. Sabi niya ng mahina habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ko. Hindi ako nakasagot. Gusto ko siyang itulak. Gusto ko siyang pagsabihang malito. Pero ang katawan ko'y tila may sariling isip. Ang depensa ko ay unti-unting tinitibag ng bawat haplos at bawat mali siya niyang salita. Dumating ang isang gabi na talagang sinubo kami. Malakas ang ulan sa labas at nag-text si Ate Carlang hindi siya makakalis sa opisina dahil sa baha at tambak na trabaho. Kaming dalawa lamang ni Kuya Marcos ang nasa bahay. Nagluluto ko ng sinigang na baboy at ang usok mula sa maliit na sabaw ay bumabalot sa aming dalawa sa loob ng maliit na kusina. Ashley, kailan mo ba balak sumagot ng maniligaw? Tanong niya habang nakasandal sa pinto ng kusina, pinapanood ang bawat galaw ko. Wala pa po akong bala kuya. Masaya na po ako dito sa kusina. Sayang naman. Napakaganda mo pa naman. Ang swerte ng lalaking makakatikim ng mga luto mo at ng pagmamahal mo. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Naramdaman ko ang pagbilis ng hininga ko. Huminto siya sa mismong likuran ko. Kinuha niyang sandok mula sa kamay ko at nilapag to sa counter. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Hinawakan niyang bewang ko at sa pagkakataong to, hindi ko na siya naitulak. Ang init ng kanyang mapalad sa aking manipis na damit ay nagpadama sa akin ng isang uri ng gutom na hindi ko kayang mapawi ng kahit anong pagkain. Ashley, simula nang tumira ka rito, hindi na ako makatulog ng maayos. Palagi kitang naiisip eh. Bulong niya habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Kuya Marcos, bawal to. Si Ate Carla, kapatid ko siya. Wala naman ang ate mo rito eh. At alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Huwag mo nang itanggi, Ashley. Sabi niya bago niya tuluyang idinikit ang kanyang labi sa akin. Iyon ang unang halik ko, Miss Kai. Isang halik na lasang kataksilan pero puno ng tamis sa matagal kong hinahanap-hanap nang hindi ko namamalayan. Sa gitna ng bango ng sinigang at ng usok sa kusina, doon nagsimula ang aming lihim na ugnayan. Isang ugnayang binuo sa likod ng tiwala ng aking kapatid. Sa bawat gabing naiiwan kaming dalawa, ang kusina ay hindi na lamang naging lugar para sa pagkain. Naging saksi ito sa aming bawal na pagnanasa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagkaroon ng mga nakaw na sandali habang nagluluto. Minsan habang hinihintay naming kumulo ang niluluto ko, doon sa dilim ng dining area, ibinibigay namin ang mga haplos na hindi dapat. Naging eksperto kami sa pagpapanggap. Pag uwi naman ni Ate Carla, ako pa rin ang tahimik na kapatid
At siya pa rin ang mapagmahal na asawa. Pero sa ilalim ng lamesa, magkadikit ang aming mga paa. Sa bawat abot ko ng ulam, may kasamang mali siya ang aming mga sulyap. Namumuhay ako sa isang malaking kasalanan, Miss Kai. Alam kong maling tikman ang pagmamahal na para sa kapatid ko. Pero sa tuwing hihahawakan ako ni Kuya Marcos sa loob ng kusina, nakakalimutan ko ang lahat ng prinsipyo ko. Naging masarap ang bawal at ang pait ng kataksilan ay natatakpan ng tamis ng aming mga nakaw na sandali. Naging adiksyon ang bawat sandali naming dalawa sa loob ng kusina. Tuwing mula sa Ate Carla, tila ba nawawala ang lahat ng takot ko at napapalitan ng matinding pagnanasa na hindi ko akalaing taglay ko pala. Ang dating lugar kung saan nagluluto ako ng masasarap na putahe para sa pamilya ay naging saksi sa mga nakaw na haplos, mapusok na halik at mga bulong na puno ng kataksilan. Sa bawat gabing naiiwan kaming dalawa, unti-unting kinakain ng apoy ng aming ugnay ng natitira kong katinuan. Isang umaga, halos mabulunan ako sa kaba nang mangyaring hindi ko inaasahan. Maagang nagising si Ate Carla para sa isang out-of-town meeting. Nakita niya si Kuya Marcos sa salang nakabihis na rin at mukhang magaan ang aura. "Marcos, kumain ka na ba? Nagluto na ba si Ashley?" Tanong ni ate habang nag-aayos ng gamit sa bag. Oo. Busog na ako, Carla. Huwag mo na akong alalahanin pa." Sagot ni Kuya Marcos nang hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Napatigil si Ate Carla at kumunot ng noo. "Busog? Pero kakapasok ko lamang sa kusina. Wala pang nakasalang sakalan at malinis pang mga plato. Anong kinain mo?" Kumain ako ng tinapay. Oo, kumain ako ng tinapay. Yung binili ko kagabi. Ayos na yun." Hindi na nag-usisa si ate, pero lumingon siya sa direksyon ng kwarto ko. "Bakit hindi pa bumabangon si Ashley? 7:00 na. Karaniway maaga yung nag-aasikaso ng almusal." Lumapit si ate sa pinto ko't kumatok. "Ashley, okay ka lang ba?" Nakahiga lamang ako noon. Balot na balot ng kumot habang ang puso ko'y parang gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Ramdam ko ang pagod sa buong katawan ko mula sa nangyari sa amin ni Kuya Marcos sa kusina. Madaling araw pa lamang habang himbing na tulog si ate. Ate, pagod lang po ako. Masama rin pong pakiramdam ko." Pumasok si ate at hinipo ang aking noo. "Ay naku, nilalagnat ka nga. Sige na, magpahinga ka na muna. Baka dahil yan sa sobrang pagluluto mo nitong mga nakaraang linggo. Ako nang bahala sa labas." Nang lumabas si ate, doon ko naramdaman ang matinding pangdidiri sa sarili ko. Pinagkatiwalaan ako ng kapatid ko. Ipinasok niya ako sa bahay niya, pinakain at itinuring na katuwang. Pero anong ginawa ko? Pinatulan ko ang asawa niya. Ang bawat haplos ni Kuya Marcos na dati nagbibigay sa akin ng kilig, ngayon ay tila nag-iiwan na ng malagkit na dumi sa balat ko na hindi ko mahugasan. Lumipas ang mga araw at kahit busy pa rin sa Ate Carla, nagsimula lang magbago ang lahat sa akin. Nawawala na ako ng gana kay Kuya Marcos. Tuwing lalapit siya sa akin sa kusina para tumikim ko ng niluluto ko, lumalayo na ako. Ang mga hawak niya dati na hinahanap-hanap ko, ngayon nagdudulot na ng paninikip ng dibdib ko. Dahil sa matinding konsensya, naapektuhan na rin ang luto ko. Isang gabi, naghanda ako ng paborito nilang adobo. Pero nang matikman to ni Ate Carla, napatigil siya. "Ashley, bakit parang mapait ang luto mo ngayon? Parang sumobra ang timpla." Sorry ate nasobrahan ko lang siguro sa asin." Pero alam ko ang totoo. Mapait ang luto ko dahil mapait na ang nararamdaman ko. Ang bawat rekado'y tila nahahaluan ng pait ng aking kataksilan. Hindi ko na mahanap ang magic sa mga kamay ko dahil ang mga kamay na to ay naging instrumento ng pagtataksil. Sa bawat subo ni Kuya Marcos, nakikita kong mukha ni Ate Carla. Ang mukha ng babaeng ninakawan ko ng asawa sa ilalim ng sarili niyang bubong.
Hindi ko na kaya, Miss Kai. Ang bigat ng bawat segundong kasama ko sila sa iisang lamesa ay parang unti-unting sumasakal sa akin. Kaya isang araw, habang nag-aalmusal kami, naglakas loob akong magsalita. Ate, kuya, magpapaalam na po sana ako. Gusto ko muna sanang umalis. Baka bumalik na muna ako sa Manila. Gusto kong subukang mag-explore sa ibang restaurant. Nakita kong paggagulat sa mga mata ni ate. Bakit, Ashley? May problema ba rito? Hindi ba sapat ang binibigay ko? Masaya naman kami na andito ka. Hindi po, ate. Maayos po rito. Gusto ko lang po talagang hanapin ang sarili ko muna. Parang kailangan ko lang ng bagong environment. Si Kuya Marcos ay nanatiling tahimik, pero ramdam ko ang titig niya na tila nagmamakaawa. Pero buo ng pasya ko. Kailangan kong iligtas ang pamilya ng kapatid ko bago pa tuluyang gumuho ang lahat. Umalis ako sa bahay na yon, dalang aking mga gamit, pero iniwan ko ang aking dangal sa kusinang naging saksi sa aming kasalanan. At hanggang ngayon, Miss Kai, hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Nagsisisi ako sa bawat sandaling nagpadala ko sa tukso. Gulong-gulo ang isip ko. Dapat ko bang aminin sa kapatid ko ang lahat para maging malinis ang loob ko? O mas mabuting itago na lang ang sikretong to sa hukay para hindi mawarak ang pamilya nila? Sino ba talagang dapat sisihin? Ang gutom na katawan ni Kuya Marcos? Ang pagkukulang ni Ate Carla sa oras? O ang marupok kong puso na piniling maging parausan sa loob lamang ng kusina? Dito na nagtatapos ang aking confession. Ang inyong sender, Ashley.